Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at magandang umaga. At tutuwa ako, parang ang dami natin sa ngayon. Parang babawian. Kasi nung nakaraan pong pagtayo ko dito ay binigyan pugay namin ang tungkol sa Mother's Day. At nagkataon naman, karamihan yata dumating ay fathers. Tinitignan ko ngayon, ilan ang fathers dito. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fathers kayo, soon to be. Okay, fathers. Okay po. Okay. At noon ay binigyan ko ng isang pagpupugay ang mga ina dahil yun ay araw ng Mother's Day. Pero di pa man ay late na ang celebration. Ngayon naman po, paumanhin, advance ako para sa Father's Day. Kasi Father's Day ay ise-celebrate natin yan ng June 21 yata po. Third week lagi po yan. Kaya kung ganun po ay masyado akong advance. Nagkataon pong wala ako sa mga susunod. Wala po ako sa June 21, kaya po ako ay nasa ibang congregation. Kaya i-advance ko po dahil nangako po ako sa ilang mga po na wala yung aking topic. Nangako po ako sa mga ama ng tahanan na ako ay babawi naman sa kanila. Yung po natin ginagawang Father's Day celebration sa 21, bahala na po kayo mga tatay kung anong gusto yung celebrate natin dito. Pero ito po ay paagi o yung paraan na kung saan bilang respeto sa ating mga ama ay ino-honor natin siya na kung saan pinapakita natin yung ating pag-ibig sa Kanya, sa ating mga tatay. Alam niyo po yung salitang tatay sa dictionary or sa ating ay tatlong words, tatlong letter lang eh. Dad, okay? Minsan tay, ang tawag natin. Yan ang isa sa pinakamaiksing salita na matatagpuan natin sa ating dictionary o sa ating mga tinatawag natin sa palatinigan yata. Pero kung bibigyan nyo ng malalim na definisyon ang pagiging isang father ay napakalaki o very broad ang kanyang responsibility tulad din ng ating mga mother o yung mom. O mom, tatlong letter din pala. Same thing with dad or tay. Okay. O ngayon, pagka social naman kayo, minsan tinatawag natin yung ating mga daddy, tatay, Pops, para na school. Diba? Si Pops, ang gandang pakinggan, napakalamig sa cake. Ano man uri o ano man tawag natin sa ating mga tatay o sa ating ama, ay masasabi natin na napakalaki ng impluensya nila sa ating mga buhay. Okay, kaya pagkakataon na to mamaya, kahit hindi Father's Day, tingnan natin kung ay naantig ng kaunti ang ating mga damdamin para bigyan parangal natin ang ating Father. Not just today, ha? Gusto niya may extension. Next week, tsaka sa 21. Okay po. Kung kaya sa umagang ito ay binigyan ko ng pamagat ang aking mensahe na kung saan ay entitled ko, The Blessing of a Godly Father. Ako natutuwa, napakadaming father sa pagkakataon ito. Okay, may kakampi ako ngayon na ito. Tingnan natin kung ito po ay maihahayag ko sa inyo ng
ng maayos at katama. Kasi kadalasan, alam niyo po ba, masakit man tanggapin mga tatay, kadalasan hindi tayo nabibigyan ng sapat na pagkilala at papuri o yung pansin ng higit o ng atensyon ng higit sa mama. Diba? Ganun na sabi ko, asan si mama? Asan si mama? Nasa CR lang, lumabas lang sandali si mama. Hinahanap na agad ng anak. Yun ang normal sa atin nakikita. Pero si Papa, ayan sa harapan, tatalikuran pa, iiwasan pa, baka kasi utusan pa. Yun ang nangyayari pag kay Papa. Pero masakit man tanggapin sa mga tatay, yun ang kultura natin eh. Pero hindi ibig sabihin nun, na kapag hindi kayo pinansin ng inyong mga anak, hindi kayo mahal. May mga dahilan kung bakit masigit na mahal ng mga anak ang kanilang mga mama. Una na rin, syempre, galing sila sa mama nila. Si Papa, katulong lang. Sakit man aminin. Kung kaya, nais kong bigyan diin at bigyan ng parangal ang mga tatay ngayon na kung saan ay minsan sa isang taon pero hindi dapat araw-araw din tulad sa mga ina. Pero kung wala man kayong physical na tatay o biological father na tinatawag, pwede rin naman kung sino yung tumatayo sa inyong pamilya. Kunwari, yung kuya yung pinakamatanda. In the absence of your father, there you are, your uncle, your brothers, who are continuously providing support or helping your family to get more stronger. That is the essence of being a father. It's not just the biological or physical attributes of a particular person, but rather on the responsibility that they are going to do for the family, for the benefits of the family. Si kuya, may trabaho. Siya ang tumatayo na kung walang trabaho ang any of the family. Dahil kung sino man ang nakakagawa, bihira, ang nakakagawa ng responsibility ng isang ama, na kagaya din ng isang ina. Kung paanong huhubugin, paanong aayusin ang mga emotional at iyong mga ugali ng kanyang mga anak. Remember, walang perpektong formula para sa isang ama o sa kuya o sa head of the family. Ng isang formula para maging perpekto kung paano niyang hubugin ang isang pamilya. Kita niyo po ba yung ating picture? Pasensya na, malabo, black and white. Okay. Sa tahanan, madalas nakikita natin, minsan may mga pamilya ako na ako ay nag-obserba. May mga nakikita akong pamilya na kung saan yung anak hinahanap lagi si tatay. Paggising sa umaga, hindi na dinadatnan si tatay. Pagdating ni tatay, tulog na yung anak, tulog na ang asawa, late na dumarating ang tatay. Alam niyo, malaking epekto yun sa isipan ng ating mga anak, ng kapamilya, o kahit sino man. Kapag ang tatay mo hindi mo nakikita sa bahay, anong mo, mararamdaman mo? Lumalayo yung loob natin. Dahil pakiramdam natin, walang panahon si tatay sa atin. Hindi nyo nakakasama sa ilang mga gawain. Hindi nyo alam na kung saan ay walang nadidevelop na mga emotional binding ang anak, ang asawa, ang kapatid sa kanyang tatay o sino pa man. Kung kaya't nagkakaroon tayo ng tinatawag natin division.